I'm Eds Panopio and this is my Sunday story. Yung buhay namin nung bata pa ako, simpleng-simple lang. So kami yung pamilya na sapat na sa amin yung kumakain 3 times a day. Kami yung pamilya na very limited yung budget. 7 kaming magkakapatid. Panganay po ako. Kami yung pamilya na hindi uso sa amin yung kakain sa labas, yung magkakaroon ng bonding ng pamilya sa labas, mamamasyal. Lumaki po ako na nakita ko yung hanap buhay ng tatay ko. Nagtitinda ng fishball, nagtitinda ng scramble, saka ng mani. Kung saan malakas yung tinda, doon po kami lumilipat. So napatira po kami sa Bulacan, napatira din kami sa Marikina, and yung pinaka-latest sa Valenzuela. Habang nagtitinda yung tatay ko, yung nanay ko po naman, ang ginagawa niya, nagtitinda siya ng almusal sa umaga, tapos sa hapon naman po, nagtitinda siya ng merienda. Habang lumalaki kami, nagkakaisip, ayun na po talaga yung trabaho niya, ayun na po yung pinagkukuhanan namin ng source of income. For long years, ganun po yung nakikita kong trabaho ng mga magulang ko. And then, dumating yung matinding struggle sa family namin. Nung namatay yung father ko, ang nagpaaral na sa akin, ang nagpalaki na sa akin yung mga kamag-anak ko. Nagsikap ako na makatapos ng pag-aaral kasi gustong-gustong ko na talaga na makagraduate kasi gustong-gusto ko na magkaroon ng trabaho. Kasi ang nakikita ko sa iba, kapag nagkaroon ng trabaho, dahan-dahan na makukuha yung mga gusto nila, makukuha yung mga pangarap nila. Kasi number 1 kong goal, makumpleto yung family ko. So, nakatapos po ako ng Bachelor of Science in Office Administration. So, ang first job ko po, naalala ko, ang ginagawa ko po dun, humaharap sa mga tao, kumakausap ng iba't ibang tao, nagre-receive ng mga pera, kumukontak sa mga customer namin. Ang pinakamatagal kong naging trabaho dito sa May Dasmariñas, Cavite. So, planner po ako doon. Ako po yung nag-aayos ng mga job order po ng ilalabas sa production, and then ako din po yung kumakausap sa mga customer namin, international na po. Actually, sa mga trabaho na na-experience ko, exciting yung trabaho, maganda naman yung trabaho. Yun nga lang, aminin na natin, very limited pa rin talaga yung income. So, hindi ko makakalimutan yung araw na na-invite ako sa Sante kasi doon na pala mag-start yung pagbabago ng buhay ng family namin. May nag-text sa akin, sabi, sama ka naman sa bago kong office. Tapos kain tayo. So, ganun na ganun po yung pagkaka-text sa akin at pagkaka-invite sa akin. Ako naman, syempre, wala namang masama, kainan, pupunta lang sa office, pumunta naman po ako. Pinaupo po ako sa harapan, and then may nagtutok, nag-i-explain, makukuha yung mga pangarap, ganito, ganyan. Hindi po ako nakinig. Pero may isang tao po doon na nakapagpa-open, nakabuhay po ng natutulog kong pangarap. So, meron siyang words na sinabi. Ang sabi niya po, kung may pangarap ka para sa pamilya mo, huwag mong hintayin na huli na bago mo gawin yung mga pangarap mo. Sabi ko, mukhang tama siya. Bigyan ko kaya ng chance. Alam niyo po, yung pinaka-imposible ko lang na pangarap before, ginawang posible ng negosyo na to. Ang pinaka-nagustuhan ko dito sa opportunity ng Sante, pwede mo siyang gawin kahit nagtatrabaho ka. Year 2013 po, sinimulan kong gawin yung negosyo, doing part-time habang nagtatrabaho ko bilang planner. Sa totoo lang po, wala akong experience sa gantong negosyo. Hindi ko to linya unang-una. And then, hindi ako ganun kagaling po. Dito lang ako gumaling unti-unti. So, year 2014 po, na-achieve ko po yung first rank. Ito po yung Executive Director. So, take note po, part-time lang. First time ko po makasakay ng eroplano because of this business. So, first travel ko po, local, Boracay. So, sobrang sarap. So, year 2014 din po, dito na po ako nag-decide na mag-full-time. Sabi ko sa sarili ko, nakuha ko yung first rank, i-hit ko rin yung sumunod na rank. So, 2015 po, na-achieve ko naman po yung Gold Executive Director. Year 2016, ito yung tinatawag ko na harvesting time. So, ito yung momentum year ko talaga. Sabi nga, pag nagtanim ka, expect mo talaga na pag dumating yung time ng anihan, grabe, mamimili ka, malilito ka sa dami ng bunga. Kasi po, year 2016, sunod-sunod po yung na-achieve ko na awards. 2016, October po, na-achieve ko yung Platinum ED. And then, after 2 months po, nag-Diamond Director po ako. Then, first time ko na naman pong makahit ng another travel incentive. Ang pinaka-exciting po dito, international pa po. So, first travel ko international po, Hong Kong. So, ang maganda po sa travel namin ito, sobrang saya kasi lahat po libre.
So, wala kaming ginastos yung papunta lang po sa airport. Last year din po, nag-qualify ako sa car incentive ng kumpanya. So, first time ko po magkakaroon ng kotse. And last February lang po in-award po sa akin yung napakalaking susi. Napakalaki ng pinagkaiba ng EDS noon sa ngayon. Yung EDS noon, naaalala ko, napakamahiyain, walang confidence sa sarili. Pero ngayon, nakikita nyo naman, very confident. Natulungan ako ng Santi na magkaroon ng lakas ng loob, tanggalin yung hiya. Before, pumapasok ako sa trabaho without purpose. Pero ngayon, ginagawa ko yung negosyo sa araw-araw with a higher purpose. Dati, may boss ako. Ngayon, I'm the boss. Naalala ko, ang sahod ko, kinsenas katapusan. Minimum lang. Pero ngayon sa negosyo, unlimited yung income ko.